Ang pelikulang ikukwento ko sa inyo ay tungkol sa dalawang magkapatid na may alitan at kung paano sila muling magkakasundo para malutas at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang ama. Nagsimula ang pelikula sa isang pagdiriwang ng Chinese New Year. Si Walter Halley ay naglalakad sa gitna ng maraming tao. Si Walter ay isang private detective. Siya ay naghulog ng isang sulat. Pagkatapos niya mahulog ang sulat, ay kumuha siya ng isang jacket at ito ay kanyang sinuot. Habang siya ay tumatawid ng kalsada, ay bigla naman siyang nasagasaan ng isang blue na van. Kinabukasan habang nagtuturo si James Halley sa mga Navy soldiers, ay nakatanggap siya ng tawag sa mga polis. Binalita sa kanya ng mga polis ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa morgue ay sinabi ng mga polis na ang kanyang ama ay biktima ng isang hit and run. Binalita ni James sa kanyang asawa na si Leila ang pagkamatay ng kanyang ama. Sinabihan siya ni Leila na kailangan niyang ipaalam ito sa kanyang kapatid na si Johnny na nasa Oklahoma. Si Johnny ay isang pulis sa Oklahoma. Isang umaga ay nakita niya ang kanyang partner na si Valentina na nag-eempake ng kanyang mga gamit. Gusto nang makipaghiwalay ni Valentina kay Johnny dahil lagi nitong nalilimutan ang mga importanteng bagay, lalo na ang kanyang birthday. Kinagabihan ay nakatanggap ng isang tawag si Johnny mula kay Leila. Binalita ni Leila ang nangyari sa kanyang ama. Pinapupunta siya ni Leila sa Hawaii para sa libing ng kanilang ama. Habang kausap ni Johnny si Leila sa phone, ay may pumasok na dalawang yakuza sa bahay ni Johnny. Hinahanap nila ang sulat na pinadala ng kanyang ama. Sinabi ni Johnny na wala siyang alam sa sulat dahil matagal na silang hindi nag-uusap ng kanyang ama. Hindi naniwala ang mga yakuza. Kaya sinubukan ng mga yakuza na gulpihin at patayin si Johnny. Pero lumaban si Johnny at kanyang natalo ang dalawang yakuza. Sa libing ng kanilang ama na si Walter ay dumating si Johnny. May mga dumating din na mga gang. Dumalo din sa libing ang governor na si Maho. Ang abo ng kanilang ama ay sinakay sa isang bangka at dinala ito sa gitna ng dagat. Pagkatapos ng libing, sila ay nagkaroon ng salo-salo sa bahay ni James. Inimbitahan din nila sa kanilang salo-salo ang governor na si Maho. Habang kumakain, ay nakwento ni Johnny na mayroong pumuntang mga yakuza sa kanyang bahay at gusto siyang patayin. Baka daw ang mga yakusang ito ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanilang ama. Sinabi ni James na wala itong kinalaman sa kanilang ama. Sinabi din ni Johnny na hindi siya umaasa na tutulungan siya ni James dahil hindi rin naman siya tinulungan nito na mahanap ang pumatay sa kanyang ina. Napikon si James kaya nag-usap na lang sila sa labas. Sa labas ay sinabi ni James na puro gulo lang daw ang laging dala ni Johnny. At mas maganda ay ayusin niya na lang ang kanyang buhay. Kaya umalis na lang si Johnny. Nagpunta si Johnny sa isang bar para uminom. Dito ay nilapitan siya ni Alekay. Sinabi ni Alekay na gusto raw siyang makausap ng kanilang boss na si Mr. K. Tumanggi si Johnny pero meron palang nilagay na pampatulog sa kanyang alak. Paggising ni Johnny
ay nakaharap na niya si Mr. K. Si Mr. K ang pinaghihinalaan ni Johnny na pumatay sa kanyang ina. Sinabi ni Mr. K na ayaw niyang makita si Johnny sa kanyang teritoryo. Binigyan siya ni Mr. K ng tatak sa leeg at sinabi na kailangan niyang umalis sa Hawaii sa loob ng 7 araw kung gusto pa niyang mabuhay. Si Johnny ay iniwan na lang ng mga tao ni Mr. K sa dalampasigan. Pinuntahan ni James si Detective Rennert para magtanong tungkol sa kaso ng kanyang ama. Sinabi ni Detective Rennert na wala daw witness at CCTV sa lugar ng aksidente. Mas maganda raw na huminto na lang silang magkapatid sa pag-imbestiga sa pagkamatay ng kanilang ama dahil baka meron lang silang makabangga na malaking oso. Sinabi ni James na siya daw ang osong hindi nila dapat banggain. Nakuha ni James iyong ibang gamit ng kanyang ama, kasama rito ang isang resibo na may mga nakasulat na mga salita. Nagpunta si Johnny sa apartment ng kanyang ama. Habang nag-iimbestiga siya, ay may dumating na isang matabang kalbong lalaki. Nagtago si Johnny at nang makita siya ng kalbong lalaki, ay mabilis itong tumakbo palayo. Pero hinabol at nahuli din siya ni Johnny. Tinanong ni Johnny kung sino siya at bakit siya nasa apartment ng kanyang ama. Nagpakilala ang kalbong lalaki bilang si Pika. Siya daw ay nagtatrabaho para sa kanyang ama. Tinuturing din ni Pika si Mr. Walter bilang kanyang ama. Sinabi ni Johnny kay Pika na simula ngayon ay siya na ang kanyang magiging bagong boss. Pinuntahan ni James ang lugar kung saan nangyari ang aksidente ng kanyang ama. Nakita ni James na mayroong security camera ang isang tindahan, kaya ito ay kanyang pinuntahan. Tinanong niya ang mga tao sa loob ng tindahan kung pwede ba niya makita ang kanilang security camera. Nagbayad din si James ng $300 para makita ang footage ng security camera. Pero tumanggi ang mga tao na ipakita ang kanilang CCTV kay James. Kaya kinuha na lang ni James ng libre ang laman ng kanilang CCTV. Sa loob ng apartment ni Walter ay bumalik sila Johnny at Pika. Napansin ni Johnny ang isang surfboard at ito ay kanyang kinuha. Biglang may nahulog na isang blueprint galing sa surfboard. Tinawagan ni Johnny si Nani para ipacheck sa database ng munisipyo kung anong klaseng blueprint ang tinatago ng kanilang ama. Bigla din dumating sa apartment si James. Pinakita ni James kay Johnny ang footage ng CCTV kung saan sadyang sinagasaan ng isang van ang kanilang ama. Inutos ni Johnny kay Pika na ituloy ang trabaho sa catering na pinapagawa ng kanyang ama. Umalis sila Johnny at James sa apartment ng kanilang ama. Habang sila ay nasa biyahe, ay biglang may bumangga sa kanilang sasakyan. Pinagbabaril sila ng mga yakuza. Ang sasakyan ng mga yakuza ay naka-bulletproof. Kinuha nila James at Johnny ang kanilang mga baril at gumante ng putok. Tumalon si Johnny palabas ng sasakyan para mabaril niya ang mga yakuza na gustong pumatay sa kanila. Lumabas naman si James ng kanyang sasakyan at tumalon siya papunta sa sasakyan ng mga yakuza. Sinabi ni Johnny kay James
na tumalon at biglang binaril ni Johnny ang tangke ng gas ng sasakyan ng mga yakuza at ito ay sumabog at bumagsak sa ibabaw ng sasakyan ni James. Kaya si James ay nalungkot dahil iyon pala ang kanyang paboritong sasakyan. Kinausap sila ni Detective Renard at binigyan sila ng warning na huwag silang magdala ng gulo sa kanyang lugar. Binigay ni James kay Detective Renard ang security footage ng aksidente ng kanyang ama para ito ay maimbestigahan. Sa bahay ni James ay sinabi ni Nani na ang blueprint na kanilang nakita ay isang plano para magtayo ng hotel and resort sa Hawaii. Ito daw ay pag-aari ng pamilya ni Marcus. Sabi ni James, hindi raw hotel ang kanilang itatayo, kundi isang kasino. Nagulat si Nani dahil bawal ang sugalan sa Hawaii. Naisip nila James and Johnny napuntahan na lang si Marcus para alamin kung may trabaho bang binigay si Marcus sa kanilang ama. Kinaumagahan ay pumunta sa garahe si Johnny at nakita niya dito ang magandang big bike ng kanyang kapatid na si James. Sabi ni James na hindi niya raw pwedeng gamitin ang kanyang big bike, pero pwede niyang gamitin ang kanyang lumang vintage na big bike. Gamit ang dalawang big bike ay pinuntahan nila James at Johnny ang lugar na nasa blueprint. Nagulat sila James at Johnny na meron palang mga nakatirang mga tao sa lugar na pagtatayuan ng kasino. Ang lugar na ito ay pag-aari ng mga katutubong matagal nang nakatira sa Hawaii at hindi raw sila papayag na agawin ito sa kanila ng ibang tao. Nakatanggap ng tawag si Johnny mula kay Pika. Nahanap na pala ng mga pulis ang blue na van na nakabangga sa kanilang ama. Ang van daw ay tinapon sa gitna ng dagat kasama ang isang accountant ng munisipyo. Pinakita ni Detective Renard ang listahan ng mga blue na van na nakarehistro sa Hawaii. Sa listahan ay nakita ni Johnny ang Hayashi Imports na isa rin sa mga business ni Marcus. Ang dalawang magkapatid ay magpapanggap daw na empleyado ng isang catering para makapasok sila sa party ni Marcus. Sa loob ng bahay ni Marcus ay nagpanggap ang dalawang magkapatid na empleyado ng isang catering. Dito ay nakilala ni Johnny ang asawa ni Marcus na si Monica. Nalaman ni Johnny na hiner pala ni Monica si Walter para sundan ang kanyang asawa na si Marcus. Sinabi rin ni Monica na puntahan siya ni Johnny sa kanyang hotel para sila ay makapag-usap. Nakilala naman ni James si Nakamura na isang yakuza na nagtatrabaho din sa Hayashi Imports. Napansin ng mga bodyguards ang dalawang magkapatid at sila ay dinala kay Marcus. Tinanong ng dalawang magkapatid kung hinire ba ni Marcus ang kanilang ama. Sinabi ni Marcus na hinire niya ang kanilang ama para sundan ang kanyang asawa na si Monica. Binayaran na raw ni Marcus ang kanilang ama at binigyan pa ng bonus. Pinaalis din sila agad ni Marcus dahil kailangan pa daw niyang bumalik sa kanyang party. Isang araw ay pinuntahan ni Johnny si Monica sa kanyang hotel. Pero ito ay natagpuan niyang nahulog at namatay. Nagalit si Johnny at naisip niya na ito ay kagagawan ni Marcus. Pinuntahan ni Johnny ang bahay ni Marcus at binugbog niya ang mga gwardya. Pero siya ay tinira ng isang teaser gun at siya ay nakuryente. Sinabi ni Johnny
na si Marcus daw ang nagpapatay kay Monica at sa kanyang ama. Sinabi ni Marcus na tumawag ng pulis at ipahuli daw si Johnny. Sa kulungan ay dinalaw siya ni Maho at sinabi ni Tos na kakausapin niya raw si Marcus para hindi na siya makasuhan. Sinabi ni Johnny kay Maho na si Marcus daw ang nagpapatay kay Monica. Sinabi naman ni Maho na trabaho na raw iyon ng mga pulis. Mas maganda na wag na lang siya makialam. Paglabas ni Johnny sa kulungan ay sinundo siya ng kanyang kuya. Hindi siya pinansin ni Johnny dahil alam ni Johnny na sa sermonan lang siya ng kanyang kuya. Biglang nabanggit ni James ang nanay ni Johnny. Dahil dito ay nagalit si Johnny at sila ay nag-away sa gitna ng ulan. Nang mapagod ang dalawa, ay sinabi ni Johnny na masama ang loob niya kay James dahil pinabayaan siya nito pagkatapos mamatay ang kanyang ina. Sinabi naman ni James na kailangan niyang paalisin si Johnny palayo para hindi siya saktan ng sindikato na humahabol sa kanya. Nagtataka si James kung bakit gustong hanapin ni Johnny ang taong pumatay sa kanilang ama, hindi naman daw naging mabuting ama si Walter kay Johnny. Sabi ni Johnny, nabigo daw siyang hanapin ang taong pumatay sa kanyang ina at ayaw niya daw itong mangyari sa kanyang ama. Gusto ni Johnny na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang ama. Pag-uwi ng bahay ay pareho silang sinermonan ni Layla dahil para daw silang mga bata na nag-aaway sa gitna ng ulan. Nakatanggap si Johnny ng tawag mula kay Valentina. At sinabi ng kanyang nobya na meron siyang package mula sa Hawaii. Binuksan ni Valentina ang package at meron itong laman na thumb drive. Sinabi ni Johnny na kailangan niyang pumunta sa Hawaii at ibigay sa kanya personal ang thumb drive na ito. Sinabi ni Valentina kay Johnny na hindi raw siya pupunta ng Hawaii para makita siya. Pero pumunta pa din si Valentina ng Hawaii. Sabi ni Valentina na isang araw lang daw siya mag-i-stay sa Hawaii at gusto niya na mag-i-stay sa isang hotel na malapit sa beach. Pinakilala ni Johnny si James kay Valentina. Tinanong ni Johnny kung dala ba ni Valentina ang flash drive. Binigay ni Valentina ang flash drive kay Johnny at inutusan naman ni Johnny si Pika na i-check ang laman ng flash drive. Sa loob ng sasakyan ay sinusubukan ni Pika na buksan ang laman ng flash drive. Ang flash drive na ito ay isa palang cold wallet at para mabuksan ay kailangan nilang mahulaan ang 12 words na password nito. Inabot ni James kay Pika ang resibo ni Walter na may mga nakasulat na 12 words. Sinabi ni James na subukan niyang i-enter ang mga nakasulat sa resibo. Pero bigla na lang may bumabaril sa kanila galing sa helicopter. Sinabi ni Valentina na siya na lang ang magmamaneho at sila ang makipagbarilan sa mga kalaban. Dito ay pinakita ni Valentina kung gaano siya kahusay mag-drive. Hinahabol din sila ng mga lalaking nakamotor.
Gusto pala makuha ng mga kalaban ang flash drive, pero sila ay pinigilan ng dalawang magkapatid. Si Johnny ay binigyan ng isang halik ni Valentina at sinabihan siya na kailangan niyang ubusin ang mga kalaban. Binaril ni James ang kalaban na nasa helicopter. Dahil dito ay nawalan ng kontrol ang helicopter at ito ay babagsak malapit sa kanila. Buti na lang ay nakapasok sila sa loob ng isang tunnel. At naalala nila na hindi pala sila nakapag-seatbelt. Dahil sa matinding labanan ay nagutom si Johnny kaya kumain muna sila sa isang fast food. Sabi ni Pika ay nabuksan na niya ang laman ng cold wallet. Pinakita niya ito kay Valentina. Sabi ni Valentina na mayroong $12 million ang nai-transfer sa loob ng 3 years sa isang account. Ang may-ari ng offshore account ay si Peter Mahowi na siyang governor ng Hawaii. Sa munisipyo ay pinakita ni Nani kay Mahowi ang blueprint na pinapatayong resort ni Marcus. Sabi ni Nani na ito daw ay isang resort at casino. Sabi naman ni Mahowi na hindi niya papayagan na makapagtayo ng casino sa Hawaii habang siya ang governor. Naisip ni na James at Johnny na dahil natuklasan ni Walter ang milyong-milyong pera na binabayad ni Marcus kay Mahowi, ay humingi ng tulong si Mahowi kay Marcus para ipapatay ang kanilang ama. Umuwi sila Johnny at Valentina sa bahay ni James. Tinatawag ni James ang kanyang asawa at mga anak pero walang sumasagot. Kaya kinabahan si James. Hinanap niya sa bawat kwarto ang kanyang pamilya. At sa banyo ay natagpuan niya ang kanyang 2 anak na takot na takot. Dinukot daw ang kanilang ina. Nakatanggap ng isang video call si Johnny mula kay Marcus. Pinakidnap ni Marcus sila Nani at Layla. Gusto ni Marcus na makuha ang flash drive kapalit ng kanyang asawa at kapatid. Binuksan ni James ang kanyang sikretong taguan ng mga armas. Mabilis na naghanda sila Johnny at James para lusubin si Marcus at iligtas sila Nani at Layla.
Pagsapit ng gabi ay pinasok nila James at Johnny ang mansyon ni Marcus. Isa-isang pinatay nila James at Johnny ang lahat ng mga bantay. Sinubukang barilin ni James ang isang bantay pero naka-bulletproof pala ang salamin ng bintana. Nagtaka ang bantay at kanyang binuksan ang bintana. Kaya mabilis siyang binaril ni James. Itinago nila James at Johnny ang mga bangkay. Pinutol din nila ang kuryente sa buong mansyon. Kaya pinuntahan ng isang bantay ang switch ng kuryente at nakita niya na pinutol lahat ng wires. Nagulat din ang bantay dahil nakita niya na maraming bangkay ang nasa swimming pool. Inutusan ni Marcus sila Nakamura at ang mga yakuza na hanapin ang dalawang magkapatid. Pagpunta nila Johnny at James sa basement ay nakita nila sila Nani at Layla. Pinakawalan agad nila ang dalawa. Sinabi ni Nani na tumakas na daw si Marcus. Sinabihan ni Layla si James na hanapin si Marcus at turuan ito ng leksyon dahil maling pamilya ang kanyang kinalaban. Nang susundan na ni James si Johnny, ay bigla siyang binaril ni Nakamura. Nakipagbarilan si James kay Nakamura. Nang maubos na ang bala ni Nakamura, ay kumuha siya ng isang espada at ginamit niya ito kay James. Kumuha din si James ng malaking baseball bat at sila ay naglabanan. Natalo ni James si Nakamura. Sinundan ni Johnny si Marcus at nakita niya ito na tumatakas gamit ang kanyang speedboat. Hinamon ni Johnny si Marcus ng mano-manong labanan. Pero natalo ni Marcus si Johnny sa suntukan. Kinuha ni Marcus ang baril at nang babarilin na niya si Johnny, ay pinasabog ni Johnny ang dala niyang granada. Mabilis na tumakbo si James para iligtas si Johnny. Hinuli ng mga pulis si Maho dahil natuklasan na siya ay kasabwat sa mga krimen at iligal na gawain ni Marcus. Pinanood nila Nani, Johnny at James si Maho habang siya ay hinuhuli ng mga pulis. Masayang nag-celebrate ang buong pamilya nila Johnny at James sa isang beach. Habang kinakausap ni Johnny ang larawan ng kanyang ina, ay nilapitan siya ni Mr. K para ibigay ang papel kung saan nakasulat ang pangalan ng taong pumatay sa kanyang ina. Pasasalamat niya raw ito dahil pinabagsak nilang magkapatid ang mga yakuza na nasa Hawaii. Pinakita ni Johnny ang papel kay James.
Sinabi ni James na susuportahan niya si Johnny kung ano man ang kanyang desisyon. Sinabi ni Johnny na gagamitin niya ang $12 million na nasa flash drive para sa kanilang buong pamilya.